Isang magandang araw po sa ating lahat at sa lahat ng avid fan ng channel na ito. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Cassandra. Isang may bahay at may dalawang anak sa aking live-in partner na si Emilio. Isang konduktor sa bus, biyaheng pa Cavite at pa Manila. Maglilimang taon pa lang kaming nagsasama ng aking asawa. Masaya naman ang pagsasama naming dalawa. At wala naman kaming naging problema sa 5 taon na pagsasama namin. Mahal namin ang isa't isa. Napupunan naman namin ang kailangan ng aming anak at gastusin sa bahay. Hindi naman kami hirap sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ngunit talaga naman palang darating tayo sa pinakamahirap na sitwasyon ng ating buhay. Ang aming masayang pamilya at pagsasama ay nabahira ng kalungkutan at kasinungalingan nang magkaroon ako ng kasalanan sa kanya. Isang araw, sumama ako sa biyahe niya dahil may pupuntahan ako sa Maynila. Maayos naman ang biyahe nila at malaking tulong na rin sa aming pamilya ang regular na trabaho ng aking asawa. Pinakilala niya kasi sa akin ang driver ng bus na si Ronaldo. Hindi niya tunay na pangalan. Sa tansya ko ay magkasing edad lang kami nito. Nang bumaba na ako, nagsabi ang aking mister na maaga siyang uuwi mamaya sa bahay dahil baka gabihin na nga ako. Pagkatapos ng nilakad ko sa Maynila, sumakay na ako papuntang Tagaytay. Dito kasi kami nakatira ng aking pamilya. Ang natatandaan kong oras ay 9:00 na at alam kong last trip na nga ng bus pabiyahing Mendez. Sumakay ako ng bus at pagkatapos kong magbayad sa konduktor, ay naidlip muna ako dahil malayo-layo pa naman ang biyahe ko. Dahil sa tindi ng aking pagod, ay mabilis akong nakatulog. Hindi ko namalayan na napasarap pala ang tulog ko. Wala akong kaalam-alam na may mga matang nakamasid na sa aking katawan. Nang magising ako at mamulat ang aking mata, ay naabutan ko si Ronaldo na nakangisi sa akin. Ang sarap naman yata ng tulog mo, miss. Sa Mendez lang ang baba mo, di ba? Wika nito. Bakit? Nasa na ba ako? Tanong ko sabay lingon sa paligid ko. Wala nang mga tao o pasahero na naroon. 2 na lang kami. At lalong kinabahan na ako sa kakaibang pahiwatig na tingin nito sa akin. Tila may balak na masama. Nasa garahe na, miss. Dito sa GMA Cavite, sagot nito. Ano? Hindi mo man lang ako ginising? Tanong ko rito. Ano bang malay ko na may tao pa pala? Hindi ka pa ba tatayo dyan at bababa? Uuwi na ako sa amin. Tanong nito. Bababa ako, pero ang layo ko ni sa Mendez. Sagot nito. Pasensya ka na, hindi ko na problema yun. Uuwi na rin ako. Sagot naman nito. Tumayo na ako at naglakad pababa ng bus. Kaso natakot ako sa sobrang dilim, kaya napabalik ako. At hindi ko alam na kasunod ko pala siya, kaya nabuwal kami sa lapag ng magkasabay. Namalayan ko na lang na nakadagan na pala ako sa ibabaw niya. Nahiya ako at agad bumangon nang asarin niya ako. Nabuisit pa nga ako sa mga sinabi nitong kabastusan, ngunit hindi ko na lang rin siya pinakinggan pa. Kahit ganon, nakauwi ako ng bahay sa Mendez ng matiwasay. 1 linggo matapos ang nangyaring yun, hindi na ako tinantana ng driver na yon. Hindi ko alam kung sinasadya ba niya lalo nang sumama siya sa asawa ko sa bahay namin. Ang init pa naman ang araw na yun at tanghaling tapat, kaya wala akong suot na pangilalim. Tanging duster lang. Wala naman kasi lagi ang mister ko rito at kami lang ng anak ko. At wala naman kaming bisita. Nang may kumatok, napatayo ako bigla at nakita ko ang mukha ng asawa ko na gulat sa ayos ko. Han, magbihis ka na maayos. May bisita tayo. Wika nito. Nang lingunin ko kung sino ang tinutukoy niyang bisita, si Ronaldo pala. At napansin ko ulit kung paano niya ako tignan. Bigla akong naasiwa, kaya't napatalikod agad ako. Sa nangyari, hindi muna ako lumabas ng kwarto. Hinayaan ko silang mag-usap sa sala.
Kaso lang nang tawagin ako ng aking asawa, napilitan din akong lumabas. Sa pagkakataong yon, nakasuot na ako ng t-shirt at short. Pinakilala niya sa akin ulit ito at agad kinuha nito ang kamay ko, bagay na kinasiwa ko. Maya-maya lang, inasikaso ko na ang kanilang pagkain at pagkatapos nito nagkayayaan silang mag-inuman. Hanggang sa narinig ko ang kanilang usapan. Napaluha pa nga ako sa nalaman ko. Hindi ko akalain na may sakit pala ang mister kong dinaramdam. Naawa ko rito ng sobra. Hindi ko lang pinahalata na narinig ko ang pinag-uusapan nila. Pinunasan ko ang luha bago ako humarap sa kanila para hindi ipahalata na narinig ko ang lahat. Kinagabihan, bigla na lang narinig ko ang boses ng aking asawa na nanginginig. Agad ko siyang kinumutan. Kaso, nang bigla siyang nagsisigor sa aking harapan, ay napasigaw na ako ng tulong. Sakto namang narinig ako ng kapitbahay namin at natulungan nila akong dalhin sa ospital ang aking asawa. Pagdating namin sa ospital, dinala agad sa OR ang aking mister o operating room. Isang oras akong nasa labas at naghihintay, kasabay ng taimtim na panalangin. Nang may lumabas na doktor, tinapat agad ako nito na 50-50 ang lagay ng asawa ko at ihanda ko na raw ang sarili ko sa gastos ng gamutan dahil sa ngayon ay comatose to. Halos bagsakan ako ng langit at lupa ng mga oras na yun. Bukod sa gastusin na kailangan nito, hindi ko pa matanggap na baka mawala na ang aking asawa sa akin. Natatakot ako at hindi ko rin alam ang aking gagawin. Kinabukasan, nagpunta ako sa agency ng aking mister. Gusto kong humingi ng tulong at nangako naman sila na may itutulong sila sa akin. At dahil sa pagiging tulala ko, hindi ko napansin na nakabangga ko na si Ronaldo. Nagtanong to tungkol sa mister ko at sinabi ko naman ang totoo rito. Alam kong binata pa si Ronaldo, ayon na rin sa kwento ng aking asawa. Nagkausap kami at nag-abot siya sa akin ng 5,000. Nagpasalamat ako sa tulong niya. Malaking bagay na rin tong inaiabot niya sa akin na tulong sa aking asawa. Nang makaalis ako ng kumpanya, bumalik ako sa ospital at ganun pa rin ang kalagayan ng aking asawa. Nakakalungkot na makitang nagkakaganito na ang asawa ko. Hindi ko lubos akalain na ganito ang mangyayari sa masayang pagsasama naming dalawa. Lumipas pa ang 1 linggo na natiling nakaratay ang aking mister. Isang bisita ang hindi ko inasahan na dumating noong araw na iyon. Si Ronaldo. Dinalaw niya ang aking asawa at nagulat na lang ako sa isang sobre na binigay niya sa akin. At nang kapain ko to, alam kong pera at makapal. Hindi na rin ako nagtanong pa kasi sinabi na rin naman niya sa akin kung ano ito at para saan. Sinabi niyang tulong ng mga kasamahan ng asawa ko. Nagsulisit raw siya para makalikom ng pera. Sobrang na-appreciate ko ang ginawa niya para sa mister ko. Tulong bilang isang kaibigan na ring maitatawag. Lumipas pa ang ilang linggo at buwan. Palala ng palala ang kondisyon ng aking asawa. Hanggang sa isang araw, hindi ko akalain nagagawa ako ng ikakapahamak ko. Pinatulan ko na ang pagsasayaw sa club para makadagdag sa gastusin ng mga gamutan ng aking asawa. Lahat gagawin ko para sa taong mahal ko kahit dignidad ko pa ang mawala. Ganun ko siya kamahal at kahit sarili ko pa ang isakripisyo ko, madugtungan lang ang buhay niya. Isang gabi ng aking pagtatrabaho sa club, may nagpumilit na i-table raw ako. Ang usapan kasi namin ng may-ari hanggang pagsasayaw lamang ako. Pero nang sabihin nitong magbabayad ang customer, hindi na rin ako tumanggi pa. Pagkatapos kong sumayaw, bumaba na ako at dumiretso roon. Nagkagulatan pa kami nang makita ko si Ronaldo. Pero sa mga oras na yon, hiyang-hiya ako at nakaramdam ako ng awa para sa sarili ko. Habang nakaupo kaming dalawa, nagsimula na nga itong magtanong sa akin. Bakit naisipan mong magtrabaho sa ganitong lugar? Tanong nito sa akin. Alam mo naman sigurang sagot yan, diba?
Ikaw, ano bang ginagawa mo rito? Balik na tanong ko. Hindi na siya sumagot at nagulat na lamang ako nang hawakan niya ang kamay ko habang sinasabi ang katagang, "Pwede ka bang sumama sa akin ngayong gabi?" Sa puntong yun, hindi ako pumayag dahil alam ko naman kung anong gusto niya. At isa pa, kilala siya ng asawa ko. Ano na lang ang sasabihin nito sa akin kapag nalaman niya na may namagitan sa aming dalawa? Maya-maya, natapos din ang aming pag-uusap at bumalik na ako sa fitting room para magbihis at nang makauwi na rin ako. Pag-alis ko ng club, hindi ko inasahan na makikita ko siyang sugatan. Sinabi niya sa akin na napagtripan daw siya at kailangan niya ng tulong. Agad ko siyang dinala sa bahay niya, na dapat ay sa ospital. Tumanggi kasi siya dahil maliit lang naman daw ang sugat at malayo sa kanyang bituka. Sa lagay niyang yun ay nakakatawa pa siya at nakakapagbiro pa. At hindi ko akalain na doon magsisimula ang aming bawal na relasyon. Oo, may nangyari sa amin na hindi ko maipaliwanag. Tao lang ako. At oo, aaminin ko, naging marupok ako ng mga oras na iyon. Akala ko nga doon na lahat matatapos yun. Pero nagulat na lang ako dahil palagi na siyang nagpupunta sa bahay namin o di kaya naman sa ospital. At pinatigil na rin niya ako sa pagsasayaw dahil nangako siya sa akin na siya na ang bahala sa amin ng mga anak ko. Tinupad nga niya ang lahat ng yun. Maliit pa naman ang anak namin ng asawa ko. At sa tuwing tulog ang mga ito, hindi pinapalampas ni Ronaldo ang pagkakataong madala ko ng paulit-ulit sa kama. Para na nga kaming naging mag-asawa nito. Napag-alaman ko rin na may kaya ang pamilya ni Ronaldo sa kanilang probinsya sa Antique. Kung minsan nga ay naiisip ko na lang na sumama rito. Kaso alam ko namang hindi kakayanin ng aking konsensya. Lumipas ang 1 taon at isang desisyon ang gustong ipagawa sa akin ng ospital. Sinabi na rin kasi sa akin ng doktor na wala nang pag-asang makabalik pa sa dati ang aking asawa. At kitang-kita na rin naman sa katawan niya ang labis-labis na paghihirap. Naawa ako sa kanya pero ayokong gawin ang gusto nila kaya naman pinagdasal ko na lang sa itaas ang lahat kung anong plano niya para sa aming dalawa. Ngunit sa kasamaang palad ay nang gabing yun binawian na rin ng buhay ang aking asawa at mula sa burol at pagpapalibing nito ay nandyan si Ronaldo nakaagapay sa akin. Hindi ko naman hiningi. Kusa lang niyang binigay sa akin ng tulong na alam niyang kailangan ko. At sa pagka-1 taon ng anibersaryo ng pagkamatay ng aking mister, isang alok ang natanggap ko. Wedding proposal mula kay Ronaldo. Hindi ko alam kung dapat ko bang tanggapin to. Alam kong mahal ko na rin siya, kaso natatakot ako sa mga sasabihin ng iba sa akin. Gayong wala pang ang ilang taon, buhat nang mamatay ang mister ko. Kaya hindi ko muna tinanggap ang proposal ni Ronaldo ng araw na yon. Pero patuloy pa rin naman ang aming relasyon hanggang sa nanawa na siya sa paulit-ulit kong pagtanggi sa proposal niya. Nabalitaan ko na lang na umalis na ito bilang driver ng bus at umuwi ito ng Antique. Hindi na rin ako nagtanong pa at baka makahalata naman sila sa akin. Inisip ko na lang na hindi talaga kami nakalaan para sa isa't isa. Nagpatuloy ako sa buhay sa kabila ng mag-isa na lamang ako. Pinasok ko ang pagiging agent ng bahay at lupa. Sa trabahong yun ay marami akong nakilala pero iba pa rin talaga si Ronaldo. Wala yatang araw na dumaan na hindi ko siya namimiss. Pero alam ko naman na mali ang unang namagitan sa amin at kasalanan ko yun sa aking asawa. Lumipas pa ang 1 taon at hindi ako makapaniwala na darating ang araw na muling magkukrus ang aming malandas. Isang araw noon nagkaroon ng pagtitipon para sa aming mga ahente na dinaluhan ng mga engineer at architect at marami pang iba. Naging top seller rin ako sa taong yon at nabigyan ng parangal. Hindi ko lubos maisip na si Ronaldo pa ang magbibigay ng sertipiko ko. At sa araw na iyon,
Muling nagkaroon ng ugnayan sa pagitan naming dalawa. Dinala niya ako sa isang hotel at sumama naman ako ng kusa. Muling naulit ang naganap sa amin noon at halatang na-miss namin ang bawat isa dahil halos abutin na kami ng madaling araw sa kwartong yun. Akala ko nga magtatapos sa gabing yun ang lahat-lahat sa amin nang malaman kong may fiancé na pala tong iba. Masakit. Sobrang sakit pero alam kong may hangganan ang lahat-lahat. Muli na naman kaming nagkalayo nito at umiwas na ako ng sobra. Pero sadyang mapaglaro talaga siguro ang tadhana sa aming dalawa dahil muli kami nagkita sa isang event at sa pagkakataong yun, isa na akong matagumpay na broker ng aming kumpanya. Maraming nangyari, buhat ng magkahiwalay kaming dalawa. Nalaman ko rin sa kanya na hindi natuloy ang pagpapakasal niya sa kanyang fiancé dahil umatres daw siya at hindi niya kayang matali sa babaeng hindi naman niya lubusang mahal. At ako pa rin naman daw ang kanyang mahal mula noon hanggang ngayon. At ng gabing yun ng kanyang pagtatapat sa akin, pati ako ay nagtapat na rin ng aking saloobin at ang aking pagtangi sa kanya noon pa. Matapos ang namagitan sa amin nang dalhin niya ako sa malamig na kwarto, nilitaw niya ang isang box at kitang-kita ko ang singsing nito sa loob. Sinabi pa nga niya sa akin na matagal na itong nakatago sa kanya at natatandaan ko nga ang singsing na ito dahil ito ang unang singsing na ibibigay niya sana sa akin, kaso lang tinanggihan ko. Hindi ko lubos sa kalain na naitabi pa niya to. Nang tanungin ko kung bakit, sinagot niya lang ako ng ganoong kasimple. Mahal kita at alam kong babalik ka sa akin. Ani niya. At ng gabing yun, hindi na ako tumanggi pa dahil alam ko naman sa sarili ko na siya ang mahal ko at hinintay ko ng matagal na panahon. Sa palagay ko, ito na rin naman ang tamang pagkakataon para sa aming dalawa. Hindi na nga ito nagpatumpik-tumpik pa at inayos na niya ang kasal namin. Wala nang masyadong engranding kasalan pa. Isang solemn wedding lang sa Tagaytay ang naganap sa aming dalawa at masayang-masaya ako nag-araw na iyon. Sa ngayon ay may anak na kami ni Ronaldo. Kasama rin ang 2 anak ko pa sa yumao kong asawa na mahal niya rin at itinuring na parang sarili niyang anak. Magtatatlong taon na rin ang nakakalipas nang ikasal kaming dalawa. Hindi ko lubos sa kalain na sa lahat ng nangyari sa aming dalawa, kami pa rin talaga sa huli. Noon akala ko mali ang namagitan sa amin, pero isa lang pala itong daan ng itaas para mahanap natin ang totoong nararapat sa atin. Hanggang dito na lamang po at salamat sa pakikinig ng aking masalimuot at masayang buhay. Nagmamahal, Cassandra.